Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong tungkol sa tatlong kalalakihan. Dalawa po dyan ay pugante at isa ay dati ninyong presidente. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga followers and subscribers, sa mga nagla-like and share ng ating videos, sa mga katuwang natin sa video premiere at ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Mabanggit ko po yung mga katuwang natin dyan sa ating video premiere sa chat box. Nandiyan po si Maricris Hernandez, si Ai Chang, si Ilora Liz at sa kanyang Mr. Left and Right, si Miyu, Kaloyal Wanabet, Kaloyal Senchang, si Miles Tan, Alex Andrade, Mami B, Mighty Baisa, Rebecca Lagman, Maritel T, Priscilla Acepcion. Sino pa ba? Si Carcleya Ilocana Kana, si RN Tusens, Danny Reynado, at si Hattori, At eto na nga po, meron pa rin nagpapa-shoutout dito, si Mr. Romulo Macaraig, si Mami Lu Parker, Malditang Lola, si Virgie Pamposa, at Tita Nandito. Okay, so tuloy po tayo sa ating topic. Sabi ko, dalawa dito ay pugante at isang dati ninyong presidente. Unahin po natin yung latest na nagtatago ngayon, yung puganteng si Kibuloy, si Pacquiao, Dito po sa balita ng Philstar Global, sabi po dyan, SC asks Senate to comment on Kibuloy's petition. So kasi po, kung inyo pong maaalala, ito pong kampo ni Kibuloy ay pumunta po sa Supreme Court para po ipawalang, yung TRO, ipa-TRO o ipawalang visa yung sa Senate, si Hontiveros. Ito po yun On March 25, Kibuloy's camp filed a petition with the Supreme Court asking the High Court to halt, the Senate from enforcing the arrest warrant issued against the preacher for his failure to appear in Senate investigation into the alleged abuse of his church, the Kingdom of Jesus Christ. Yung pala yun, yung TRO, TRO para sa arrest warrant, hindi maipatupad. Along with Kibuloy's petition is a request for a temporary restraining order or a writ of preliminary injunction to halt the enforcement of the warrant of arrest. So, ibig sabihin, ayaw nilang parang i-quash nyo na lang. Huwag nyo nang i-enforce, huwag nyo nang ilabas yung arrest warrant. Bakit? Kasi, di ba sinasabi ni Kibuloy dati, hindi ikaw ang korte, Hontiveros. Haharapin ko ang mga kaso sa akin, ipunta nyo sa proper court. Mamaya natin yan. Yun lang yung sinabi niya. Mamaya natin gagatungan yan. Ngayon, ito na. Dininig na ng Supreme Court. Siguro, pinag-aralan na nila yung mga hurado dyan. Ano ang sabi dito? The Supreme Court has asked the Senate to file their comment on the petition filed by the camp of Doomsday Preacher, si Kibuloy nga, assailing the legality of the Chamber's warrant of arrest against him. First time po to, Wala naman nag-contest, sa Supreme Court about doon sa ginagawa ng Senado. Ang dami nga pong napapawarrant of arrest. Naa-arrest to, pumupunta sa Senado. Minsan nako-contempt sila, nakukulong doon, pero pinakakawalan din. Pero itong si Kibuloy, dahil nga feeling niya he is high and almighty, kaya niyang gawin lahat, mapaikot sa kamay niya ang batas, pati na ang Supreme Court, nag-request sila. Karapatan naman niya yan. Pero, mind you, for that, di ba? First time ko to pong marinig, na pumunta para lang mapatigil yung arrest warrant sa kanya. Kakaya, Eto, in an ambush interview with reporters, Ting, ito yung si spokesperson Ting, si Camille Sumay Ting. Alam niyo naman ako, nasi-xenophobic ako pag may naririnig akong mga ganyang last name, Bagong spokesperson po ito ng Supreme Court. Dalawang tinalaga nila dyan,
Ting said that the High Court only asked the Senate for comment to hear both sides and did not deny or grant the preacher's request for TRO. Wala pong dinesisyonan ang Supreme Court dun sa hinihinging TRO ng kampo ni Quiboloy tungkol sa kanyang arrest warrant. Bagkus, nang hihingi po ng komento ang Supreme Court doon sa Senado para sagutin yung petisyon ni Quiboloy. In a statement, Risa Hontiveros, the chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, said that she will respond to the Supreme Court's request for comment. O buti pa to si Hontiveros, mas may yagballs pa kay Quiboloy. While we have yet to receive and read the order, we certainly will comply with the directive of the Supreme Court, cognizant of the simple principle of separation of powers and with only the highest respect for our institution. Correct naman si Hontiveros kasi may separation of powers naman yan. Pero in terms of legality, siguro, yun ang inaano ng Supreme Court. Hindi ko po ano yun, no? Tama naman yan. Sumagot si Hontiveros para madinig. Fair, di ba? Pero si Quiboloy, hindi fair, unfair. Nagtatago pa rin. Aside from the Senate arrest warrant, Quiboloy has a warrant of arrest for child and sexual abuse issued by Davao City Court. Along with the Quiboloy, ganyan-ganyan. 3 yung warrant of arrest niya eh. Ngayon, ang sabi ng mga abogado niya, they will file to quash the warrant of arrest o the arrest warrant. Kasi ayun din yung sinasabi ni Tolentino, may pamamaraan sila para daw makwash. O ngayon, yung sinasabi ni Quiboloy kanina, yung sinabi ko sa inyo, na dalhin yan sa proper court. Palagay niya ba? Hindi ba proper court yung Davao City Court? The Regional Trial Court of 12, Region 12? Hindi ba proper court yung Pasig City Regional Trial Court na nag-issue respectively ng arrest warrant sa kanya? Bakit hindi niya maharap ngayon yan? Yung pinagyayabang niya kay Hontiveros, hoy, itigil mo na yan. Gawa mo lang yan, kangaroo court lang yan, hindi ikaw ang korte. Dalhin nyo yan sa korte at haharap ako. O yun, 2 korte na yun. Davao at Pasig, bakit hindi ka makaharap? Bakit hindi ka makalutang? Diba? Ibig sabihin, wala kang isang salita, hindi ka mapagkakatiwalaan kasi ikaw ay bulaang appointed son of God. Sinungaling! Diba? Yabang-yabang niya dati. Ikaw, tigil mo na yan. Hindi ka ikaw ang batas. Ano ang sabi dyan ni Tamilmil, di ba? Si Tamilmil din, nagsalita niyan. Dalhin nyo sa batas. Dalhin nyo sa korte. No? Ngayon, anong sabi nila kay Quiboloy? Bahala na po si Pastor Quiboloy kung ano po ang magiging action niya. Kasi alam nila na pag ginatungan nila yan, na pag ginatungan nila, maari silang ipatawag ng Supreme Court. Kaya ngayon, sinasabi lang nila, the ball is in Quiboloy's hand. What he gonna do? Now, he is hiding from the law. Nasaan na yung tapang niya na sabi niya, haharapin. Sabi ni Robin, haharapin, dalhin sa tamang korte. O ngayon, soplak kayo. Bakit hindi nyo panawagan, lalo ka na Tamilmil, na lumabas ka na Quiboloy at harapin mo itong kaso mo? Wala. Tamilmil, di ba? Kumbaga, nilaglag nyo na si Quiboloy, iniwan nyo na, di ba? Ngayon, ano nangyari? Nasaan ang yabang ni Quiboloy? Ayun, kinain niya ng itlog niya, di ba? Ito, anong sabi ni Tamilmil dyan? Ito hinahanap ko mga kababayan para mapakita natin, ha? Ito ang sabi niya, marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Quiboloy ay isang pandaras at hindi patas. Nararapat lamang na bigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Lagi po tayo nananalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in the court. Ayan na! Naglabas na ng arrest warrant para sa kanya. Pero ano nangyari? Even a single second, he did not show in the court. Ano pang sinasabi mong, but by the day in court, nek-nek mo, kupal kang Tamilmil ka. Ang yabang yung magsalita Ngayon, nahulihan kayo. Ano pa, mga kababayan? Grabe, Nasaan pang sinasabi niya ito,
Nandito ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ng ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya, para sa lahat, pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao, o tatlong Nasaan ang pantay-pantay, ha, Tamilmel? Patas ba yung si Pacquiao? Di ba? Wala. So ngayon, tahimik kayo. Sabi mo lang, bayaan nyo na po si Pacquiao, nasa kanya na yan. Kumbaga, insiste, no comment. Di ba? I-equate mo sa ganun, no comment. Ganun lang yon, mga kababayan. Nasaan ang yagbos mo, Kiboloy? Fugitive ka ra. Ito pa, dagdag natin, mga kababayan, ha. Kiboloy pa rin to. Ano sabi pa rin sa Philstar Global? Latest yan. PMP still cannot find fugitive Kiboloy. Ano ba sabi ni Prime Minister ni Baal? Nandyan lang yan sa Tamayong. Nilaglag niya nga si Kiboloy. Ang laki-laki ng Tamayong. Ang gawin ninyo, manguha kayo ng bawat bahay ng search warrant. I-search nyo siya doon. Nandyan lang daw yan sa Tamayong. Pero ang PMP, dahil sa, ewan ko, mahina ang intelligence, wala yatang CIF fund, hindi nila makita si Kiboloy. Mahina talaga. No? The Philippine National Police has yet to ascertain the whereabouts of Apollo Kiboloy, but it gives assurance that the founder of the Kingdom of Jesus Christ Ministry is still in the country. Hindi nyo nga alam kung nasaan, tapos sabi nyo nasa bansa. Ano naman tong PMP na to? Pinaiikot nyo naman ang ulo namin, di makita, mga tanga-tanga mag-analisa ng mga sinasabi ninyo. Hindi nyo nga makita, tapos sasabihin nyo nasa bansa. Anong klaseng statement yun? Di ba? At a briefing in Camp Crame, Fajardo mentioned discussions with the chiefs of the Davao region and city police and highlighted continuous effort of law enforcement in tracking down Kiboloy and other people accused along with him of tracking and sexual abuse. Balita ko, pati yung 5, hindi na daw makita after mag-bail eh. So lahat silang 6, wala na. Nagsama-sama na. Kung ako sa kay PMP Chief Marbil, tanggalin ko lahat ng pulis dun sa Davao. Kasi baka may connection diyan si Kiboloy, Hindi ko po sinasabing may connection talaga sila. Ang sinasabi ko, baka. Lahat sila diyan sa Davao region, i-recall nyo, palitan nyo ng bago. Kasi baka mga kaibigan, kumpare ni Kiboloy yan na nabigyan niya ng pabor, o si Serpor, utang na loob, di ba? Through his lawyers and lawyers of other accused, they continue to appeal and beg to encourage and convince Pastor Kiboloy and other accused to surrender and face their cases. Yan, pati lawyer yata, hindi na alam kung nasaan siya. She said search efforts are not limited to Davao, with teams deployed in and outside the region to cover more ground. Responding to question about calls to revoke Kiboloy's guns license, Fajardo explained the legal process involved. She cited Republic Act 10591, which outlines grounds for revoking or canceling firearm licenses. While crimes involving moral turpitude can result in the cancellation of license, Fajardo said the law requires a conviction for such offense. Yan. She said the Firearms and Explosive Office is studying the case and is considering possible coordination with the NBI and DOJ, which filed the charges against Kiboloy and others. Any court order for the revocation or cancellation of Kiboloy's license will also be considered. Ayan. Fajardo clarified the PMP operates within the bounds of the law, specifically Section 39 of RA 10591, which outlined the provisions for license revocation. She said that without legal basis, the PMP could not take action beyond what is stipulated under the law. So hindi pa pala legal basis yung warrant arrest. 'Di ba? Batas is batas. Kung ano 'yung nandoon, hindi yun ang susundin nila. Pero tanong lang, wala talagang legal basis yung arrest warrant. Okay, ito naman, yung next na fugitive, yung nandoon sa Timor-Leste. Para po siyang may 40 days. 'Di ba? Nung pumunta yung DOJ sa yung parang yung sa extradition ng Pilipinas. Nakipagtalo pa sila sa otoridad ng doon, Timor-Leste. Sinasabi nila na gusto lang namin makita, picturean na talagang may proof of life. Ayaw daw until after na pinakita na. No, pero sabi, kailangan din dinigin doon yung ni Tebes, kaya bigyan sila ng 40 days. Di ba? May 40 days. Bakit 40 days? Ano ba 'yun?
Alam niyo may tinutukoy ko? 40 days. Ano yun? Pabasa? Di ba, Tebes? Isa rin yan. Tumakbo, tinan mo, di makabalik-balik. Nag-golf pa sila. Baka pareho sila ng ni Kibuloy. Golf, no? Tingnan niyo yung fugitive na yan. Sarap buhay sa ibang bansa. Nag-golf, no? Kumakain ng masasarap. Kabyar. Putik na yan, no? Privilege ang mga kriminal sa atin talaga, mga kababayan. Privilege. Basta't may pera, may power, may guns, ayos ang buhay. Pwede nating lusutan ang batas. Pwede natin silang paglaruan in the palm of our hands. Ganun po yan. Guns, goons, and golds. Ha? Yan. Si Kibloy, si Tebes. Nasaan si Bantag? Hindi rin makita. Ang hihina talaga ng otoridad natin. No? Hindi makita si Bantag. Hindi makita si Tebes. Si Tebes nahuli na. Pero si Kibloy, wala rin. Baka magpalit na ng administrasyon. Wala pa rin si Bantag at Kibloy. Pag kakampi na nila ang naupo, yan, saka lang sila lalantad. Kasi maabswelto na sila eh. O, di ba? Ganun lang yun. Kaya huwag niyong ilalagay yung mga kakampi nila. Lalo na yung si Kibuloy na bulaan, sinungaling, no, manloloko, scammer. Lahat na. Duwag-duwag pala, dalhin sa proper court. He have to have a day in the court. Ni segundo nga, di tumuntong sa duwag eh. Di ba? O, tapos sasabihin niya, praise the Lord, gago. Hindi ka nga marunong sumunod sa batas, praise the Lord ka pa. Sinong binalaura mo? Di ang pangalan ng Diyos. Kaya dapat ka lang talagang usigin. Hindi nga inuusig ng konsensya yung hinayupak na yan. O baka naman kaya hindi makita ng pulis, nandun na sa langit. Di ba sabi niya, pabalik-balik siya ng langit. Nagtatago na siya doon sa langit. Paano niyo makikita kapulisan? Wala hindi naman kayo makapunta ng langit. Wala kayong access card. Nandun yung number niya sa langit, room 69. Ayun, nandun siya. Minsan punta siya ng room 88. Ayun, dun. Di ba? Kaya sorry na lang PMP, hindi niyo makikita yan. Nandun na siya sa langit. Sabi. Hawak niya yung vibrator ng mundo. Binabibrate niya sa puwit niya. Walang yayan. Oh, eto pa. Yung isang yung may 40 days. May pabasa. Ano ba yung pino 40 days natin? Di ba alam na alam niyo yan eh, Elora? Ano ba yung pino 40 days natin? Di ba? Alam na alam niyo eh. Ayoko sabihin. Sa Philippine News Agency, DOJ says Tebes counsel misleading public with tampering allegation. O yung counsel daw, yung mga lawyers. The Department of Justice on Wednesday reputed, kinontra, the statements made by Defense Counsel of ousted Negros Oriental 3rd District Representative Tebes Jr. that prosecutors tampered with witnesses in the ongoing case of the murder of Governor Roel Digamo and 9 others. Ito po yung sabi ni DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Clabano. I can confirm that this statement is completely misleading kasi may sinabi daw po si Topacio, yung isa sa mga counsel ni Tebes na nagtatamper daw ang prosecutor with 2 arrested conspirators in the case due to the absence of legal counsels. Wala daw abogado yung dalawang na aresto na conspirator. Kaya ganon, tampering daw. Ayan. The evidence is strong. And we just want to finally be able to present it in court and have the court decide on the guilt of the perpetrator. This case is more than just a case of multiple murders. It is a massacre of a sitting governor. It is a massacre of innocent bystanders. Clabano urged Tebes to just return to the Philippines and face the charges against him. The people don't need this kind of roundabout. Yan, paikot-ikot lang. Siyempre, didepensa yung mga abogado ni Tebes kasi diyan sila binabayaran di ba? Kailangan sulit ang binabayad ni Tebes. Dami kwarta ni Tebes, biruin niyo, nag-golf lang, wala naman trabaho yan sa Timor-Leste, nag-golf lang, nagpapasarap doon, di ba? Ang isa nga sa nabalitaan ko, nabasa ko yung mga kamag-anak niya, pinuntahan siya sa Timor-Leste. He should face the case, face the court. Di ba? Ayan. Tampering daw ang sinasabi ng isa sa mga lead counsel ni Tebes, si Topacio. Dahil daw yung dalawang
naarestong mga conspirators, walang legal counsel. Iyon. So, ano mangyari? Mababasura ba ang kaso ni Tevez? We'll find out. May iuwi ba si Tevez after 40 days doon sa Timor-Leste? Kasi wala pong extradition ang Timor-Leste sa mga ano ba yun? Ano ba yung salita nila? French speaking ba yun? Tama ba ako? No, pag hindi French yata ang sinasalita mo, no, yung language mo, hindi sila mag-extradite ng criminal. Kaya freely yung criminal dun sa bayan nila, mahirapan ka unless talagang merong special court order that the government of Timor-Leste will abide to. Pero ang primary nila, if you're not ganitong speaking language na kinikilala nila, we will not extradite it. Pahirapan. Kaya nga, di ba sabi nila, he will stay here for 40 days. We will hear the case nung extradition niya. Sana naman. Di ba, naalala nyo, yung presidente yata ng Timor-Leste dati, o prime minister nila, whatever have you, pumunta sa ating bansa. Ang ganda ng relasyon natin. Sana wag naman ma-strain. Di ba? Kausapin nyo ang citizen ninyo at ang korte ninyo that guy needs to face the court. He needs a second in the court. Tatlo. Bantag, Tibis, Kibuloy, bokyang-bokya ang gobyerno. Hindi, nahuli nga si Tibis, hindi naman maiuwi, may 40 days pa, mamaya kung kinatigan siya ng Timor-Leste. Happy! I can go golfing again. I can eat my caviar again. I am pre. Di ba? Pinagtatawanan lang ang ating justice system. Okay? Eto, last na to. Yung isa naman nila, yung pinakapinuno nila, no? Yung Prime Minister ni Baal, Philstar Global pa rin. House sets probe on Duterte's secret deal with China. Ayan na. Sisimulan na po. Sisimulan na ang pag-iimbestiga dito, no? Sisimulan na po ni yan. Ito po yung quote card, Kasi si Manix Dalipe gustong paimbestigahan yan. Ito lang, hanapin natin yung kay Manix Dalipe dito. Ayan. Ay, Manix Dalipe. Mali. Yung pong request ni Representative Kong Hun, yung aming representante ng 1st District ng Zambales, ayan po. Siyempre, mas maganda kung dumating tayo sa punto na kailangan ni former President Duterte magpaliwanag. Siyempre, mas maganda kung mapapaliwanag niya ng maayos kung sasalang nga siya sa congressional inquiry. Yan po yung sinasabi nilang gentleman's agreement. Si Kong Hun yan. Tapos, dyan din sa the same quote card, si Castro naman. Definitely, pabibigyan namin ng imbitasyon si former President Duterte kasi siya yung kausap ng China. Walang iba na pwedeng magsalita doon sa probe kung hindi siya. Kung sino man ang mga kasama niya during doon sa pinag-uusapan nila. Ayan po. That regards with the gentleman's agreement. Meron niya akong nabasa dito mga kababayan May nagtatanong, sino daw yung ipapatawag niya? Sino daw po yung ipapatawag niya doon sa ito ayan sa politiko bago tayo pumunta kay kay Manix Dalipe. Sinong ipapatawag ko? Chair of House Panel on West Philippine Sea, cool to probing Rody Duterte's handshake deal. The chairman of a panel on the West Philippine Sea in the House of Representatives don't see the need to investigate the so-called gentleman's agreement of former President Duterte and China. Mandaluyong Representative Natalie Gonzales II, chairman of the House Special Committee on the West Philippine Sea, told One News, sa totoo lang, Monday, that the congressional probe on the deal might not go nowhere because there's no document proving its existence. Verbal nga. Secret nga Laway-laway lang. Diba? Ang hirap niyan kung magpapatawag tayo ng hearing to determine if there's a gentleman's agreement. Sinong ipapatawag ko? Gonzales, abogado? Said the conflicting statements made by representatives of Duterte and the Chinese government on the issue might lead to the hearing becoming a battle of anecdotes. Correct nga naman. Even assuming na tawagin ko si Presidente Digong at pumunta. Kung sabihin sa akin na hindi, meron talagang agreement. What's going to happen? Ay, tama naman siya. May punto naman.
The lawmaker said that even if Duterte confirms the existence of an agreement with China, the absence of official documents means it is not binding on succeeding administration. Oh. Ang sabi nga ni Coco Pimentel, it's unconstitutional and it's void. Even though walang dokumento, it's unconstitutional. Unang-una, silang dalawa lang. Hindi ipinaalam pa yan sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Sabi ni Robin sila lang nag-usap doon. Hindi naman kailangang i-transparent yan. O diba, gunggong lang. Nahuli sa sariling Gusto natin ang gobyerno maging transparent. Tapos sa ganung usapan, pag mga leader daw, gato. Ano pinag-usapan ninyo? Wala. Hindi pinamidya. O meaning, secret. So we are in the limb. We are in the dark. O kala ko ba nasaan ang transparency? Diba? Gago si Robin talaga. Kung ang intention is to bind the Philippine government beyond Duterte's term, it should be in the form of executive agreement. Yung agreement na yan is constitutionally void because it doesn't met the criteria that will bound it to the Philippine government. Correct. So yan po yung pananaw ni Representative Natalie Gonzales II kasi siya ang chairman dyan sa West Philippine Sea, sa representative. Pero yung dalawa po na pinakita nating quote card, si Kong Hoon at si Castro, they are so adamant, Ano ba yung adamant? Ano ba yung pinagsasabi kong adamant? Hattori? Ano na naman ba yung word na pinagsasabi mo? Di ba? Adamant means insistent. They are unshaken sa paniniwala nila na dapat talagang imbestagahan, ipatawag sa Kongreso si Prime Minister ni Baal. O ngayon, yung sinabi ko sa inyo kanina sa Philstar Global, despite of wishy-washy of Representative Natalie Gonzales II, eto na. House sets probe on Duterte's secret deal with China. Latest yan. Di ba? Yung kay Gonzales, nung 16. Ito 17 binalita The leadership of the House of Representatives is preparing to look into the so-called gentleman's agreement between Digong and Xi Jinping. House Majority Leader Manuel Jose Dalipe has vowed to act on the request of Representative Kong Hoon to look deeper into the unwritten deal between the two leaders, as such may be an act of treason on the part of the former president. Alam nyo, sasabihin lang dito ni Dalipe, ang tanga-tanga mo, Kong Hoon. Mas magaling ako sa'yo. Abogado ako kaysa sa'yo. Matagal na ako, master ko yan. May hawak nga akong Bator Aasarin niya lang yan si Kong Hoon. Pagsasalitaan niya lang yan ng masama. Mumurahin niya lang yung aming representante. Congressman Jefferson Kong Hoon, back-upan mo yan Kailangan wag kang paaapi kay Digong. Congressman kita. First district ka. Gapo, sakop mo ang Gapo. Kaya matatapang ang mga taga-Gapo. Kaya wag kang paluloko. Di ba? Back-upan mo yan. Wag kang papamura. Pag minura ka ni Digong, murahin mo rin. Hamunin mo na suntukan o barilan. Hindi pupunta yan. Duwag yan. Hinamon na nga yun ng matanda yan Sabi niya doon sa matanda, barilan tayo. Saan? Sabi, doon. Pumunta yung matanda. Hindi siya umaten. O, di ba? Duwag. Babalita po yan sa Rappler. Gusto niyang mag-draw sila. Hindi pumunta yung lalaki, yung matanda. O, siya wala. O, ibig sabihin, duwag. Hamunin mo. Pag minura ka, murahin mo rin. Ganun lang yan. In response to the request of our colleagues led by Assistant Majority Leader Kong Hoon, the House will consider the call to probe the supposed gentleman's agreement when Congress resumes its regular session on April 29. Dalipe, who is from Zamboanga City, chairs the House Committee on Rules. Protecting our national territory and marine resources are at utmost importance. Ayaw ni Natalie Gonzales Siya ang sa West Philippine Sea, so si Dalipe. House Majority Leader yan, si Dalipe. The inquiry is aimed at guaranteeing transparency and protecting the national interest. The House is committed to conducting a comprehensive and fair inquiry to clarify this critical national issue. Ayan. So dito, mga kababayan, ang tanong, kung pupunta si Digong. Alam nyo naman yan. Yun nga ang kanyang best friend na si Kibuloy, nowhere to be found Di ba? Matapos magsalita ng kung ano-ano, dalhin nyo sa proper court, nung dinala sa korte, lalong nabahag ang buntot niya, lumiit ang ethics niya. O yun, umurong ng umurong, wala nang makita, kundi wala na ring biag balls, baka nagpapalit na ng kasarian yan si Kibuloy. Naging boy girl na. Parit kaya din nyo makita. Hindi nyo na makilala kasi naging girl na siya. Ito pa sabi ni Kong Hoon,
The integrity of our nation's sovereignty cannot be subjected to clandestine agreements that undermine the rights of the Filipino people. Sabi po yan ni Congressman Kong Hoon. According to Kong Hoon, his aligning with the President's position reflects a broader trend among legislators, highlighting the need for transparency and accountability in matters of national sovereignty and security. It is imperative that we should shed light on any agreements that could potentially compromise our country's sovereignty, blah, blah, blah. O, ayan. Okay? The Filipino people deserve to know the truth and hold accountable those responsible for any actions that may jeopardize our national interest. Correct naman po. Tama yan. Diba? O sige, simulan nyo na po yan, mga kababayan, ha? Representative Dalipe, aabangan natin yan. Sa 29, balik na sila, no? Kayo po ba, mga kababayan, ano sa inyong opinion? Palagay nyo, nararapat bang ipatawag si Digong? At kung maipapatawag nga siya, siya ba ay darating? Pupunta siya? Dahil di ba matapang siya? Sabi niya, matalino siya. Siya ang master. Ako lang ang magaling. Di ba sabi niya, wag kayong ganyan. O, kung talagang matalino siya, matapang siya, master siya, ha? Matalino siya dahil abogado siya na yung mga teacher niya, mga high caliber, puntahan niya yan. Pamukha niya na hindi ako katulad nung best friend kong si Kibuloy na ako ang ginawang protector ng mga asset niya. Ayun, ganun. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.